Nagdala ako ng 15 milyong cash sa nayon ng mga mangingisda para bumili ng dekalidad na tuna. Pero nang ihahanda na ang pagkakarga sa barko, sama-samang nagtaas ng presyo ang mga mangingisda. Binawi nila ang lahat ng napagkasundoang presyo. At ipinagmamalaki pa nilang ipakain na lang sa mga isda ang lahat ng huli kaysa ibenta sa akin. Boss Liao, 6,000 kada kalahating kilo ang kasalukuyang presyo sa merkado. Pero 2,000 kada kalahating kilo ang alok ninyong presyo. Harapang pang-aagaw iyan. Boss Liao, siya po si Liu Yun, pamangkin ni Tito Chen. Isa siyang mahusay na legal consultant sa isang dayuhang kumpanya. Ngayon, kinakatawan niya ang lahat para makipag-usap sa inyo. Nang makita kong nagkukubli sa likod ni Liu Yun ang mga pamilyar na mangingisda, kumislap ang kanilang mga mata. Napagtanto kong hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Napag-usapan na at napirmahan na ang kontrata. Nakapirmi na ang mga presyo. Ano pa ang pag-uusapan? Pero umiti pa rin ako. Kapos tayo sa oras. Kailangan nating samantalahin habang sariwa pa ang isda at dalhin agad sa cold storage. Ano ang gusto ninyong sabihin? Pagkatapos maikarga ang mga ito sa barko, umupo tayo at pag-usapan natin ng mahinahon. Dahan-dahan lang. Biglang sumugod si Tito Chen mula sa gitna ng mga tao. At humarang sa harap ng tangke ng buhay na isda, nakabuka ang 2 braso. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas humawak sa mga isda ng pamilya ko. Tito Chen, ano po ba ang ibig ninyong sabihin? May pinirmahan tayong kontrata. Itim sa puti. Ngayong araw ang takdang paghahatid. At cash ang bayaran. Balak ba ninyong sirain ang kontrata? Iyan kontrata. Huwag mong gamitin ang piraso ng sirang papel na iyan para takutin ang mga tapat na tao. Malaya ang bawat isa sa kontrata. Lahat ay dapat nakabatay sa makatarungang halaga sa merkado. Sabihin ninyo, lahat. Magkano na ba kada kalahating kilo ang dekalidad na tuna ngayon? Umaabot na sa 6 o 7,000 sa mga mamahaling seafood restaurant. At ang pinakamagagandang hiwa, ilang 10,000 ang presyo sa auction. Narinig ninyo ba? Boss Liao, ang presyong ibinibigay ninyo ay medyo hindi makatarungan. Ginoong Liu, hindi ganoon ang tamang pagkukwenta. Una, iyan ang presyo ng lutong putahe sa isang top-class na restaurant. Ikalawa, sa negosyo, mahalaga ang diwa ng kontrata. Noong panahon ng pagbabawal sa pangingisda, 6 na buwan na ang nakalipas. Nang wala nang makain ang lahat, ako ang nagbigay ng garantyang suporta. Bakit noon ay hindi ninyo sinabi na malaya ang bawat isa sa kontrata? At para mabuhay agad ang mga isda ng inyong nayon. Nagpatayo ako ng export pier. Pagkatapos, itinuro ko ang pantalan sa ilalim ng ating mga paa. Ang deepwater cold chain pier na ito ay pinalawak gamit ang puhunan kong 12 milyong piso. Ang mga lambat na panlaban sa alon sa malalim na dagat ay ipinadala ko rin. Kung malaya ang bawat isa sa kontrata, dapat ba nating isama sa gastos ang lahat ng perang ito? Sarili mong kagustuhan iyon. Walang pumilit sa iyong ayusin ang pier. Ikaw mismo ang kusang namuhunan. Iyan ang gasto sa pagkuha mo ng mga mapagkukunan. Ano ang kinalaman yan sa sobrang halagang ibinabayad mo sa amin? Gulat akong tumingin kay Tito Chen. Ilang taon lang ang nakalipas, isa pa siyang payak na mangingisdang puro pasasalamat sa kabutihan ni boss. Ngayon, nakapagsasambit na siya ng mga legal na salitang gaya ng gasto sa pagkuha ng mapagkukunan. Mga teknikal na termino sa batas. Bigla kong naunawaan. Si Liu Yun ang nagturo sa kanya. Gusto ng batang ito na gawin akong madaling lokohin. Huminga ako ng malalim. Hindi na ako nakipagtalo. Inilabas ko ang cellphone ko. Itinutok ko ito sa 15 milyong cash na nasa pier. At kumuha ako ng litrato. CJ, dahil sinabi ni Tito Chen na malaya ang bawat isa sa kontrata, magiging malaya rin ako kahit minsan. Agad kong tinawagan ang assistant kong si Shulan. I-lock agad ang lahat ng kagamitan sa deepwater cold chain pier. Putulin ang supply ng kuryente sa oxygen system. Boss Liao, ano po ang ibig sabihin nito? Napakasimple ng ibig sabihin. Binabawi ko ang puhunan ko at kinakansela ang kontrata. Tatalikod na ako at aalis. Nakangising mapanukso si Liu Yun sa likuran ko. Huwag kang magpanggap. Akala ba ninyo, hindi kayo mabubuhay kapag wala ako? Hindi ako lumingon. Basta malamig kong binitiwan ang isang salita. Kung ganoon, good luck sa inyong lahat. Pinanood ako ng mga mangingisda habang papalayo. Ngunit bigla silang nagsigawan sa tuwa. Sa wakas, nakawala rin tayo sa sumisipsip ng dugo na iyon. Sarili na nating mamimili ang isda natin. Siguradong mas mataas ang magiging presyo. Tanging ang tapat at mabait na mangingisdang si Ashui ang humabol sa akin. Boss Liao, sa iyo ko pa rin ibebenta ang isda ko sa dating presyo. CJ, bibilhin ko lahat ng isda mo. Biglang umalingaw sa likuran ko ang galit na sigaw ni Tito Chen. Ashui, subukan mong ibenta sa kanya. Huwag ka nang umasang makakapaghanap buhay dito sa nayon. Ngunit buong tapang na tumayo si Ashui sa tabi ko. Alam ko na. Nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Kinabukasan, maagang maaga pa lang. Napakaingay na sa pantalan. Talagang nakahanap si Liu Yun ng isang amo. Nakasakay ang lalaking iyon sa isang mamahaling kotse. May suot pang malaking gintong kadena. Mukha siyang bagong yamang nagyayabang. Tito Chen, makakaasa po kayo. Ako si Boss Wang. Pinahahalagahan ko ang katapatan sa negosyo. 4,000 kada kalahating kilo. Bayad agad, ayos agad. Nang marinig ng mga mangingisda ang presyo, nagliwanag ang mga mata nila. Doble sa alok ni Boss Liao. Dapat noon pa natin ginawa ito.
Ganito pala talaga ang halaga ng isda natin. Halos mapunit ang bibig sa kakangiti ni Tito Chen. Talagang may paraan si Liu Yun. Agad siyang nakahanap ng malaking mamimili. Hahaha, ayos na ayos. Mayabang na tumingin sa akin si Liu Yun. Nakita mo ba, Boss Liao? Ito ang tinatawag na ekonomiyang pamilihan. Lipasan na ng panahon ang monopolyo mong palabas. Sumandal ako sa kotse at malamig na pinanood ang lahat. Kung ganoon, magandang pakikipagnegosyo sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Parating na ang refrigerated truck ko. Titiyakin kong buhay na makarating ang isda sa kabisera ng lalawigan. Nagsigawan sa tuwa ang mga mangingisda. Ngunit nang lumapit si Boss Wang sa tangke ng buhay na isda, biglang nagbago ang kanyang mukha. Bakit patay na ang lahat ng isda? Impossible. Kahapon, naglulundagan pa ang mga ito. Pinatay kagabi ang oxygen system ng tangke. Malaki na nga ang itinagal ng mga isda hanggang ngayon. Agad na sumulpot si Liu Yun. Sinadya mo ito. Ito ay sadyang pagsira sa ari-arian. Akin ang kagamitang pang-oxygen. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Ano ang problema kung binawi ko ang puhunan at pinutol ang kuryente? Nagmamadaling sumigaw si Boss Wang. Bilisan ninyo, ikabit muli ang kuryente. Kapag namatay ang mga isda, wala nang halaga ang mga ito. Bilisan ninyo, huwag kayong mabagal. Paandarin ang kuryente ng tangke. Kailangan nilang mabuhay. Nagmamadaling tumakbo si Liu Yun para paandarin ang kagamitan. Ngunit natuklasan niyang lahat ng kagamitan ay nangangailangan ng password at fingerprint verification. Sa sobrang galit at pagkabigo, sinigawan niya ako. Ano ang password? Dahan-dahan kong inilabas ang telepono ko at sinabi. Patentadong kagamitan ito ng kumpanya ko. Mga otorisadong tauhan lamang ang maaaring gumamit nito. Boss Liao, huwag ka nang magbiro. Mamamatay ang mga isda. Tapos na tayong lahat. Ano naman ang pakialam ko? Tatalikod na ako at aalis. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Ashui habang hinihila ang kahon ng isda niya. Boss Liao, narito po ang mga isda ko. Sinuri ko ang kahon ng isda niya. Buhay na buhay pa at naglulukso ang mga tuna sa loob. Paano mo napreserba ang mga ito? Kagabi po, narinig kong sinabi ninyong mawawala ng kuryente. Kaya inilipat ko ang mga isda sa lambat kulungan sa malalim na dagat. Doon, tuloy-tuloy ang agos ng tubig dagat. Kaya hindi maubusan ng oxygen ang mga isda. Matalino ka. Agad akong naglabas ng pera. Binayaran ko ng buo ang mga isda ni Ashui sa halagang 2,000 kada kalahating kilo. 1,000,000 cash mismo ang inilatag sa pantalan. Napatitig ang mga mangingisda, halos malaglag ang mga mata nila. Isinama ko si Ashui. At nagtungo sa nag-iisang pasilidad ng cold chain na gumagana pa. Iyon ay sadyang inilaan ko para sa mga taong marunong tumupad sa kanilang salita. Sumugod si Liu Yun para harangan kami. Bakit siya ang pwedeng gumamit? Samantalang kami, hindi. Malamig ko siyang tinitigan. Dahil tumupad siya sa usapan. Kayo ang hindi tumupad. Idiniin ko ang aking daliri sa fingerprint scanner. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng pasilidad ng cold chain. Mabilis na isinakay ang mga isda ni Ashui sa profesional na refrigerated truck. Samantala, ang mga isda ng ibang mangingisda sa likuran ay isa-isang lumulutang na ang tiyan sa mga tangke. Lumuhod si Tito Chen sa lupa. Yakap-yakap ang patay na isda habang humahagulgol. Tapos na, wala na talaga. Namula sa galit ang mukha ni Boss Wang. Hindi ako tumatanggap ng patay na isda. Kayo na ang bahalang dumiskarte. Pagkasabi niya noon, tumalikod siya at aalis na sana. Biglang hinawakan siya ni Liu Yun. Boss Wang, hindi pwedeng umalis kayo. May pinirmahan tayong kontrata. Kontrata, patay na ang lahat ng isda ninyo. Anong silbi pa ng kontrata? Nakaupo ako sa loob ng kotse at pinapanood ang palabas. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Shulan ang tumatawag. Boss, may palihim na nag-imbestiga sa mga patent coin natin. Malamang, abogado iyon na kinuha ni Liu Yun. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ko sa isang malamig na ngiti. Hayaan mo siyang magsiyasat ng magsiyasat. Habang mas malalim ang hukay na hinuhukay niya, mas malala ang bagsak niya. Sa ikatlong araw, bumalik na naman si Boss Wang. May dala siyang isang buong pangkat ng mga kagamitang pampalamig. At mga teknisyan. Tito Chen, marunong akong kumilala ng utang na loob. Ako na ang magdadala ng kagamitan. Magsimula tayo ulit. Muling nagkaroon ng pag-asa ang mga mangingisda. Ayos, may pagkakataon pa tayo. Sa pagkakataong ito, siguradong magtatagumpay tayo. Lalo namang nagmalaki si Liu Yun kay Boss Liao. Nakikita mo ba? Kahit wala ka, umiikot pa rin ang mundo. Sumandal ako sa gilid ng kotse at hindi nagsalita. Sinimula ng mga tauhan ni Boss Wang na magkabit ng mga oxygenator sa mga tangke ng buhay na isda. Ngunit pagkakabit pa lamang nila sa supply ng kuryente. Umalingaw na ang nakakabinging alarma. Ano ang nangyayari? Maghapon nang nagsuri ang teknisyan. Pawis na siya. Boss Wang. Espesyal ang konektor ng tangking ito. Hindi tugma ang kagamitan natin. Biglang dumilim ang mukha ni Boss Wang. Kung ganoon, palitan ang konektor. Hindi pwede. Espesyal din ang materyales ng tangke. Kapag pilit itong binago, masisira ang selyado nitong sistema. Mamamatay pa rin ang mga isda. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Walang magawa ang teknisyan at umiling. Maliban kung gagamit tayo ng orihinal na kagamitan ng pabrika. Wala na tayong magagawa. Tinitigan ako ni Boss Wang. Boss Liao. Magbigay ka ng presyo.
Paupahan mo sa akin ang kagamitan mo. Napangiti ako. Hindi pwede. Hindi ito kumukonekta sa panlabas na sistema. Huwag kang sumobra. Nagmamanipula kayo ng teknolohiya para magkaroon ng monopolyo. Kakasuhan kita. Kakabagsak pa lang ng mga salita niya. Huminto sa pantalan ang isang itim na van. Bumaba si Shulan habang suot ang sapatos niyang mataas ang takong. Sino ang magkakaso sa kumpanya natin? May hawak siyang makapal na bunto ng mga dokumento. Ninisya ni Liu yun. Nagmamanipula kayo ng teknolohiya para magkaroon ng monopolyo. Nilalabag ninyo ang batas laban sa monopolyo. Binuksan ni Shulan ang folder. Ito ang 127 patentang nakarehistro sa aming kumpanya. Saklaw nito ang lahat ng pangunahing teknolohiya para sa pag-aalaga ng lamang dagat sa malalim na dagat at pagpapanatiling sariwa ng mga ito. Pati ang lahat ng pangunahing teknolohiya para sa transportasyong may malamig na kadena. Isa-isa niyang ibinato ang mga dokumento sa harap ni Liu Yun. Ito ay inilabas ng kagawaran ng agrikultura. Sertipikasyon ito para sa mga bagong pasilidad ng pangingisda. Ito naman ang eksklusibong karapatang gumamit ng pantalan na inaprubahan ng otoridad sa karagatan. Ito ang Internet Traceability System na nakarehistro sa silangan at kanlurang mga rehiyon. Bawat dokumento ay may matingkad na pulang opisyal na selyo. Lalong namumutla ang mukha ni Liu Yun. Malamig siyang tinitigan ni Shulan. Ginoong Liu, ikaw ang legal na tagapayo ng isang dayuhang kumpanya, tama ba? Kung ganoon, dapat alam mo. Ang proteksyon sa patent ay isang lehitimong karapatan. Hindi ito monopolyo. Sinasadya ninyong magtayo ng hadlang sa teknolohiya. Nangangatwiran pa rin si Liu Yun. Ngumiti si Shulan. Kung ganoon, noong una kayong pumirma sa kontrata. Bakit hindi ninyo ito kinuwestiyon? Ngayon, matapos ninyong sirain ang kontrata. Kami pa ang kinukwestiyon ninyo sa aming lehitimong karapatan. Hindi makapagsalita si Liu Yun. Napagtanto ni Boss Wang na may mali. Dahan-dahan siyang sumiksik papunta sa sasakyan. Ngunit biglang nagsalita si Shulan. Boss Wang, huwag ka munang umalis. May kailangan pa po akong sabihin sa inyo. Napatigil si Boss Wang. Ano iyon? Nangako po kayong bibili sa halagang 4,000 piso bawat kalahating kilo. Kahit nagkaproblema ang mga isda ngayon. Umiiral pa rin ang kontrata, hindi ba? Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Boss Wang. Dahil patay na ang mga isda. Kaya otomatikong walang bisa ang kontrata. Kumuha si Shulan ng isang dokumento. Pero ang pinirmahan ninyo ay isang kasunduang garantisado ang pagbili. Buhay man o patay ang mga isda. Kailangan pa rin ninyong magbayad ng 30% paunang bayad ayon sa napagkasunduan. Agad inagaw ni Boss Wang ang dokumento at tiningnan ito. Namula sa galit ang mukha niya. Iyon ang kasunduang pinirmahan ni Liu Yun sa ngalan ng mga mangingisda. Para mapanatag si Boss Wang. Palihim niyang idinagdag ang probisyong ito. Itinuro ni Boss Wang si Liu Yun at walang pakundangang nagmura. Niloko mo ako. Nataranta si Liu Yun. Ginawa ko ito para sa ikabubuti ng lahat. Doon lamang nakaunawa si Tito Chen. Para sa ikabubuti ng lahat. Nasaan ang paunang bayad? Tinanggap mo ba iyon? Nautal si Liu Yun at hindi makabuo ng salita. Saka pa lamang ako dahan-dahang nagsalita. Shulan, kumusta na ang pagkakarga ng mga isda natin? Nasa bodega na lahat ng kargamento ni Ashui. Ipinapadala na ang mga ito sa kabisera ng lalawigan. Tiningnan ko ang mga mangingisdang iyon. Mga Ginoo, mukhang hindi matutuloy ang negosyo. Magkaibigan pa rin tayo. Mauuna na ako. Sumakay ako sa sasakyan. Sa rearview mirror. Nakita kong sinunggaban ni Tito Chen ang kwelyo ni Liu Yun. Nagkagulo sa pantalan. Samantala, sa loob ng sasakyan ko. Iniabot sa akin ni Shulan ang isang ulat. Boss Liao. Malinaw nang nalaman ang buong pagkatao ni Boss Wang. Paulit-ulit na siyang gumagawa ng ganitong panloloko. Paulit-ulit na siyang gumagawa ng ganitong panloloko. Sadyang bumibili siya ng bulok na isda at hipon. Pagkatapos, ginagamitan niya ng kemikal at ibinebenta na parang sariwang isda. Napapikit ako at napangiti. Mukhang interesante ito. Mukhang hindi pa tapos ang palabas na ito. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap ako ng tawag kay Ashui. Boss Liao, may malaking nangyari sa nayon. Agad akong nagpunta sa pantalan. Mula pa sa malayo, naamoy ko na ang matinding baho. Patay na ang lahat ng tuna. Nakatambak ang mga ito sa dalampasigan at naagnas. Baliw sa paghahanap kay Boss Wang ang mga mangingisda. Pero natuklasan nilang matagal nang nakatakas ang taong iyon. Nakahandusay sa lupa si Tito Chen. Para siyang tumanda ng 10 taon sa isang iglap. Tapos na ang lahat. Nabulok ang mga isdang nagkakahalaga ng ilang milyon. Pawang kawalan ng pag-asa ang makikita sa mukha ng ibang mangingisda. Hindi pa namin nababayaran ang utang sa bangko. Ngayon, pati puhunan namin ay tuluyan ang nawala. Nagtago si Liu Yun sa likod ng mga tao. Hindi siya nangahas magsalita. Biglang may nakakita sa akin. Dumating na si Boss Liao. Sa isang iglap, sa akin nakatuon ang tingin ng lahat. Gumapang si Tito Chen at niyakap ang binti ko. Boss Liao. Nakikiusap po ako, bilhin na po ninyo ito sa dating presyo. 2,000 kada gin. Kahit 1,000 na lang po. Kahit 500 po, pwede na. Tinitigan ko ang nakatambak at mabahong mga isda. Tito Chen, niloloko ba ninyo ako? Boss Liao, alam na po naming nagkamali kami. Nakikiusap po kami. Sana po ay palampasin ninyo ang maliit naming pagkakamali. Lumuhod din ang lahat ng ibang mangingisda at nagsumamo sa akin. Napatawa ako ng malamig. Ilang araw lang ang nakalipas, hindi iyan ang sinasabi ninyo.
Sabi ninyo noon, ibabalik ninyo lahat ng isda sa dagat para ipakain sa mga isda. At hindi ninyo raw ito ibebenta sa akin. Bumalong ang luha ni Tito Chen sa magkabilang pisngi. Kami po ang nawala ng wastong pag-iisip. Naging sakim po kami. Boss Liao, nakikiusap po ako. Bigyan ninyo kami ng paraan para mabuhay. Umupo ako sa harap niya. Tinitigan ko ang mga mata ni Tito Chen. Tito Chen, alam ba ninyo ang pagkakaiba ng sariwang isda at patay na isda? Natigilan si Tito Chen. Tumayo ako. Itinuro ko ang nakatambak na mga patay na isda. Ang sariwang isda ay tinatawag na pagkaing dagat. Ang patay na isda ay basura. Inilabas ko ang aking telepono. Binuksan ko ang isang pahina. Sa kasalukuyang pamilihan. Ang halaga ng pagbili sa tuna ay 50 piso kada gin. At iyan ay para pa lamang sa mga isdang maganda ang kalidad. Pero mabaho na ang mga isda ninyo. Kung bibilhin ko pa ang mga ito, hindi man lang sasapat ang halaga para sa pamasahe at paghahatid. Tuluyan nang bumagsak si Tito Chen. Kung ganoon, ano na ang gagawin namin? Hindi ko alam. Tumalikod ako at naglakad palayo. Biglang sumugod si Liu Yun at hinarangan ako. Boss Liao, hindi mo ako pwedeng sisihin sa lahat ng ito. Ikaw ang sadyang nagputol ng kuryente. May pananagutan ka rin. Huminto ako sa paglakad. Talaga, ano namang pananagutan ko? Alam mong mamamatay ang mga isda kapag pinutol ang kuryente. Sinadya mong pinsalain ang kapakanan namin. Napatawa ako. Ginoong Liu Yun. Ikaw ang tagapayo sa batas, hindi ba? Kung ganoon, may itatanong ako sa iyo. Ang mga kagamitan ko. At ang kuryente ko, kailan ko gagamitin? Karapatan ko iyon, hindi ba? Pero ginawa mo iyon ng may masamang hangarin. Masamang hangarin, itinuro ko siya. Sino ba ang unang lumabag sa kontrata? Sino ang nagsabing malaya kayong umalis sa kontrata? Ngayong may nangyari, ako pa ang sinisisi ninyo. Walang masabi si Liu Yun matapos ko siyang pasaringan. Tinitingnan ko ang mga mangingisda sa paligid. Mga kasama, ako si Boss Liao at nakikipagnegosyo ako sa inyo. Ang usapan dito ay tungkol sa paggalang sa kontrata. Kalahating taon na ang nakalipas, wala kayong makain. Ako ang sumagot sa inyong pangangailangan. Wala kayong kagamitan. Gumastos ako ng 12 milyong yuan para magtayo ng pantalan. Hindi ninyo kayang buhayin ang mga isda. Ako pa ang nagbigay sa inyo ng mga lambat para sa malalim na dagat. Pero paano ninyo pinirmahan ang kontrata sa akin? Sinabi ninyong magtataas ng presyo, kaya tinaasan ninyo. Sinabi ninyong sisira kayo sa kontrata, kaya sinira ninyo. Ngayon, patay na ang mga isda. Ngayon ay bumabalik pa kayo para hilingin sa akin na bilhin ang basura ninyo. Lalong lumalamig ang boses ko. Pasensya na, hindi ako bumibili ng basura. Pagkasabi ko nito, hindi na ako lumingon at sumakay na ako sa sasakyan. Sa rearview mirror, nakita kong dinampot ni Tito Chen ang isang isda at buong lakas na ipinukpok sa mukha ni Liu Yun. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, ikaw walang hiyang pasimuno. Pinaligiran na rin siya ng ibang mga mangingisda. Sa bugbog, napayo ko si Liu Yun at sumiksik na parang daga. Sa sasakyan, iniabot sa akin ni Shulan ang isang dokumento. Boss Liao, naihatid na ang mga isda ni Ashui kay Boss Li. Labis na nasiyahan si Boss Li. Nag-alok siya ng 8,000 yuan bawat kalahating kilo. Gusto niyang makipagtulungan ng pangmatagalan. Tumango ako. Kumusta naman ang panig ni Ashui? Kumita siya ng mahigit 2 milyong yuan. Parang natulala siya sa gulat. Diretso niyang sinabi na gusto niya kayong ilibre ng pagkain. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sabihin mong pagbutihin niya ang trabaho. Marami pa siyang pagkakataong kumita sa hinaharap. Biglang nagsalita si Shulan. Boss, may nag-post online tungkol sa nayon. Sinasabi nilang gahaman kayong negosyante. Sinasadya raw ninyong lokohin at pahirapan ang mga mangingisda. Ninisan ko ito ng malamig. Alamin mo kung sino ang nag-post. Nalaman naming si Liu Yun ang nag-post. Bahagya kong pinikit ang mga mata. Hindi pa rin sumusuko ang batang iyon. Iniabot sa akin ni Shulan ang isang tablet. Boss, may isa pa pong bagay. Kagabi, palihim na pumunta si Liu Yun sa lambat ni Ashui. Tinitingnan ko ang kuha ng surveillance camera. Sa video, palingalinga si Liu Yun habang paikot-ikot sa tabi ng lambat. Umangat ang gilid ng labi ko sa isang malamig na ngiti. Nakakatuwa naman. Mukhang gusto niyang nakawin ang mga isda ni Ashui. Tinanong ni Shulan kung tatawag ba siya ng pulis. Umiling ako. Huwag magmadali. Hayaan mong magnakaw siya. Sisiguraduhin kong mauwi siya sa lubusang pagkalugi. Di nagtagal, tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng nayon ng mga mangingisda. Nagsimulang maningil ang mga bangko sa mga utang. Hindi na makakain kahit ang mga mangingisda. Dinala ni Tito Chen ang mga kasama niya at nagbarikada sa harap ng opisina ko. Hawak nila ang mga placard habang umiiyak at inaakusahan akong gahaman. Ibalik mo ang perang pinaghirapan namin. Naglabasan ang mga tao, kumukuha ng litrato at nagbubulungan. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng opisina. Pinagmamasdan ko ang kaguluhan sa ibaba. Pumasok si Shulan. Boss Liao. Tatawag po ba tayo ng pulis? Umiling ako at hinayaan silang mag-ingay. Kapag napagod sila, kusa rin silang aalis. Ngunit biglang tumawag si Ashui. May halong paghikbi ang boses niya. Boss Liao. Nawawala na po ang emperador na isda sa lambat ko. Kumunot ang noo ko. Kailan ito nangyari? Nang tingnan ko kagabi, naroon pa. Pero kaninang umaga, wala na. Iyon ang pinakamagandang tuna na itinabi ko para sa auction. Hindi bababa sa 500,000 yuan ang halaga noon.
Ninisan ko ito ng malamig. Alam ko kung sino ang gumawa nito. Pinanood ko ang backup ng Kikith. Tama nga ang hinala ko, nakita ko si Liu Yun kagabi, may kasamang dalawang lalaki. Gumamit sila ng mga espesyal na gamit para nakawin ang tuna. Tanong ni Shulan, magre-report ba tayo sa pulis? Hindi. Pinanood ko ang mapang-aping ngisi ni Liu Yun sa screen. Ninanakaw niya iyon para ibenta sa auction house sa lungsod at bumangon muli. Hayaan niyo siyang gawin yun. Nagulat si Shulan. Boss Liao, ano po ang ibig ninyong sabihin? Lumingon ako sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Sa ilalim ng bawat kaliskis ng napakagandang tuna na iyon. Ano ang itinanim natin? Biglang naintindihan ni Shulan. Ang tracking microchip. Tumango ako. Sabihan mo si Boss Lee. Pupunta ako ng personal sa seafood auction ngayong gabi. Ngumiti si Shulan at tumango. Gabi na. Nagsisimula na ang auction sa pinakamarangyang hotel sa lungsod. Kasalukuyan na itong nagaganap. Naroon ang mga may-ari ng malalaking hotel at mga negosyante. Nasa loob ako ng suite. Sa likod ng salamin na hindi matagos ang tingin. Nakita ko si Liu Yun na nakaupo sa isang sulok ng patingin-tingin sa paligid. May dala siyang isang mamahaling cooler box sa harap niya. Inanunsyo ng auctioneer ng malakas. Ang susunod na item ay napaka-espesyal. Ito ay isang wild tuna na tumitimbang ng 4 na kilo. Ang panimulang presyo ay 1,000 piso. Agad na nagtaas ng kamay si Liu Yun. Sa akin ang isdang ito. Naguluhan ng auctioneer, sandali po, Ginoo. Sino po kayo? Tumayo si Liu Yun. Ako ang nagmamay-ari ng isdang ito. Nais ko itong ipa-auction. Binuksan niya ang cooler box. Sa loob ay naroon ang tuna ni Ashui. Nagulat ang buong bulwagan. Ang laki ng isda. Maganda nga ang kalidad nito. Sinuri ito ng auctioneer ng sandali. Tunay na mataas ang kalidad. Kung ganoon, sundin natin ang proseso. Panimulang presyo, 15,000. Umiti ng mayabang si Liu Yun. Nagsimula na ang pagbid. 16, 18. 20,000, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo. Nanginginig sa tuwa si Liu Yun. Ngunit hindi niya inasahan ang pagpindot ko sa intercom sa loob ng EA room. Sandali. Umalingaw ang boses ko sa buong bulwagan. Natigilan ang lahat. Magalang na tanong ng auctioneer. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo, mahal na bisita? Tumayo ako. Lumabas ako ng EA room. Paglabas ko sa bulwagan. Tumahimik ang buong paligid. Nang makita ako ni Liu Yun. Namutla ang kanyang mukha. Boss Liao, bakit ka nandito? Hindi ko siya pinansin. Diretso akong naglakad patungo sa entablado. Auctioneer. Pakiscan ang isdang ito gamit ang aparatong ito. Iniabot ko sa kanya ang scanner. Naguguluhang kinuha ito ng auctioneer. Ayusin kanya ang tuna. Biglang tumunog ang device. Lumabas ang mga impormasyon sa malaking screen. Chip A, Duffy 202403115. Nakarehistro ang lahat. Pagmamay-ari ni Ashui 3 buwan ang nakalipas. Nagulat ang buong madla. Tumingin ako kay Liu Yun. Liu, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit? Nasa sa iyo ang isda ni Ashui. Namutla si Liu Yun. Ako ang nagdala nito para ipa-auction sa kanya. Tama ba? Inilabas ko ang telepono ko. Tinawagan ko si Ashui. Binuksan ko ang loudspeaker. Ashui, ipinag-auction mo ba kay Liu Yun ang mga isda? Narinig ang boses ni Ashui. Hindi po. Boss Liao, ninakaw ang mga isda ko kagabi. Naghahanda na sana akong tumawag ng pulis. Biglang natahimik ang buong bulwagan. Tinitigan ko si Liu Yun. Narinig mo ba? Nanghina ang mga tuhod ni Liu Yun. Napaluhod siya sa sahig. Boss Liao, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Malamig kong sinabi. Ngayon mo lang napagtanto ang pagkakamali mo. Huli na. Humarap ako sa auctioneer. Tumawag kayo ng pulis. Nakawang isdang ito. Nagbulungan ang mga mayamang nanonood. Kaya pala ninakaw ang mga isda. Ang lakas ng loob ng taong ito. Nangahas pa siyang mag-ingay sa ganitong okasyon. Wala pang 10 minuto. Dumating na ang mga pulis. Agad na dinala si Liu Yun. Bago siya umalis, patuloy pa rin siyang sumisigaw, Boss Liao. Nakikiusap ako, patawarin niyo ako. May umaasa sa akin na matatanda at may maliliit na anak ako. Hindi ko man lang siya nilingon. Biglang may kumilala sa akin sa gitna ng mga tao. Hindi ba siya ang batang tagapagmana ng Liao Group? Ano, siya? Sino siya? Si Boss Liao, na kumukontrol sa buong supply chain ng pagkaing dagat sa Asia. Akala ko isa lang siyang ordinaryong mamimili. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong bulwagan. Lumapit si Boss Lee at magalang na iniabot ang kanyang business card. Boss Liao, ikinagagalang ko po kayo. Hindi ko po akalaing personal kayong darating. Tinanggap ko ang kanyang business card. Napakagalang ninyo, Boss Lee. May personal lang akong aasikasuhin. Mahina ang boses na sinabi ni Boss Lee, Boss Liao. Tungkol ito sa pangmatagalang supply. Seryoso ako. Kayo na po ang magtakda ng presyo. Tinitigan ko si Boss Lee. Hindi sa ayaw kong makipagtulungan. Magulo lang talaga ang pamamalakad sa nayon ng mga mangingisda ngayon. Hindi talaga magagarantiyahan ang kalidad. Kumunot ang noo ni Boss Lee. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Sandali akong nag-isip. Maliban na lang kung may taong kayang ganap na ayusin ang nayong iyon. At magtatag ng pamantayang sistema para sa pag-aalaga at pagbili ng isda. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Boss Lee. Boss Liao.
Ang ibig ninyong sabihin ay, ngumiti ako, maaari kong subukan. Pero may isang kondisyon. Sabihin ninyo po, dapat tanggapin ng lahat ng mangingisda ang pamamahala ko. At susunod sila sa mga patakaran ko. Hindi na pwedeng magulo ang lahat gaya ng dati. Agad tumango si Boss Lee. Madali lang iyan. Maaari ko kayong tulungang kumbinsihin sila. Umiling ako, hindi na kailangan. Sila mismo ang mabilis na lalapit at makikiusap sa akin. Kinabukasan, nakahawak si Tito Chen ng huling abiso mula sa bangko. Kapag hindi nabayaran ang utang sa loob ng 3 araw, kaksihin at kukumpiskahin ang mga bangkang pangisda at mga kahon ng lambat ninyo. Tuluyang nataranta ang mga mangingisda. Ano na ang gagawin natin? Patay na ang lahat ng isda. Saan tayo kukuha ng pambayad? Kasalanan lahat iyon ni Liu Yun, ang walang hiyang iyon. Pinahamak niya tayo. Naupo si Tito Chen sa sahig, lupaypay. Para bang nawala ang kanyang kaluluwa. Bumalik si Ashui sakay ng isang bagong-bagong pickup truck. Puno rin ng iba't ibang gamit ang likurang bahagi nito. Nang marinig iyon ng mga mangingisda, agad silang nagtipon. Ashui, yumaman ka na. Nakangiting sabi ni Ashui dahil ito sa biyaya ni Boss Liao. Naibenta ko ang mga isda ko sa halagang mahigit 2 milyon. Ano, mahigit 2 milyon? Natulala ang lahat. Nanginginig na tanong ni Tito Chen kay Ashui. Hindi ba ilang daang kilo lang ang isda mo? Paano mo naibenta sa ganoon kalaking halaga? May pagmamalaking sabi ni Ashui. Ipinadala ni Boss Liao ang mga isda ko. Sa mamahaling restoran ni Boss Lee. 8,000 kada kilo ang alok ni Boss Lee. At gusto pa niyang makipagtulungan sa akin ng pangmatagalan. Nang marinig iyon ng mga mangingisda, halos lamunin sila ng pagsisisi. Sana pala hindi kami nakinig kay Liu Yun. Nga, ayos na sana kami ngayon. Yumaman na si Ashui. Samantalang kami manghihingi na ng limos. Biglang hinawakan ni Tito Chen ang kamay ni Ashui. Ashui, pwede mo bang pakiusapan para sa aming lahat? Baka bigyan ulit kami ni Boss Liao ng pagkakataon. Nag-atubiling sabi ni Ashui. Tito Chen, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero sobra na ang ginawa ninyo noon. Ayaw na kayong kausapin ni Boss Liao. Kung ganoon, ano na ang gagawin namin? Totoo ngang palalayasin na kami ng bangko. Nag-isip si Ashui. Bakit hindi kayo mismo ang pumunta kay Boss Liao? Humingi kayo ng maayos ng tawad. Nagalit ang ngipin ni Tito Chen bago tumayo. Pupunta kami ngayon din. Nang hapong iyon, dumating si Tito Chen kasama ang mahigit 10 mangingisda sa ibaba ng gusali ng kumpanya ko. Sa pagkakataong ito, wala silang dalang mga placard. At wala rin silang ginawang gulo. Sa halip, sabay-sabay silang nakaluhod sa harap ng pinto. Boss Liao, nakikiusap po kami, bumaba po kayo at harapin ninyo kami. Sunod-sunod na naglabas ng telepono ang mga dumaraan at nagkuha ng litrato. Ay, bumalik na naman ang mga taong ito. Noon, tinawag pa nilang walang puso si Boss Liao. Bakit ngayon, nakaluhod na naman sila? Nakatayo ako sa opisina. At pinagmamasdan ang eksena sa ibaba. Tanong ni Shulan kay Boss Liao. Boss, ipapaalis po ba natin sila sa mga gwardya? Umiling ako. Hayaan mo silang manatiling nakaluhod. Kapag sapat na ang kanilang pagdurusa, aalis din sila. Ngunit hindi ko inasahang 3 oras silang mananatiling nakaluhod. Tirik ang araw sa kalangitan. Halos mahimatay na sa init ang ilang matatandang mangingisda. Hindi na nakatiis si Ashui. Umakyat siya at nakikiusap sa akin. Boss Liao, pakiusap po, harapin na ninyo sila. Talagang alam na nila ang kanilang pagkakamali. Tinitigan ko si Ashui. Ashui, masyado kang malambot ang puso. Ano ba ang ginawa nila sa iyo noon? Napayo ko si Ashui. Alam ko po. Pero mga kababayan ko pa rin sila. Magkakasama kaming lumaki mula pagkabata. Sandali akong natahimik bago nagsalita. Papasukin mo sila. Pero may kailangan muna akong linawin. Agad na tumakbo si Ashui pababa. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sa opisina si Tito Chen, kasama ang mga mangingisda. Isa-isa silang nakaluhod sa harap ko, alikabok ang mukha at gusot ang anyo. Boss Liao, kami po ang bulag at walang utang na loob. Hinayaan po naming manaig ang kasakiman. Nakikiusap po kami, bigyan ninyo ulit kami ng pagkakataon. Umupo ako sa aking silya. At malamig ko silang tinitigan. Pagkakataon, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kayo mismo ang hindi marunong magpahalaga. Yumukot si Tito Chen at paulit-ulit na napasubsob sa sahig. Boss Liao, sabihin po ninyo kung ano ang dapat naming gawin. Gagawin po namin. Basta po ay hayaan ninyo kaming mabuhay. Tumayo ako. At lumakad patungo sa malalaking bintanang salamin. Maaari kayong mabuhay. Pero sa pagkakataong ito, susunod kayo sa mga patakaran ko. Sabihin niyo lang po, boss. Susunod po kami sa inyo. Tumalikod ako. Simula ngayong araw. Hindi na kayo mga independyenteng mangingisda. Kundi mga empleyado ng kumpanya ko. Ako ang bibili ng lahat ng isda. Ako ang magtatakda ng iisang presyo. At ako rin ang mamamahala sa pagbebenta. Nagkatinginan ang mga mangingisda. Kung ganon, kikita pa ba kami? Napangisi ako ng malamig. Kumikita raw kayo, halos hindi na nga ninyo mailigtas ang mga buhay ninyo. Pero malaki pa rin ang kinikita ang iniisip ninyo. Nagitngit ang mga ngipin ni Tito Chen. Boss Liao, basta mabayaran lang namin ang utang sa bangko. Papayag po kami sa kahit ano. Tinitigan ko sila. Mabuti. Kung ganoon, pirmahan na natin ang kontrata. Inilabas ni Shulan ang kontratang matagal na niyang inihanda. Tinitigan ng mga mangingisda ang mga tuntunin sa kontrata. Lalong sumama ang kanilang mga mukha.
Napakahigpit ng mga kondisyon sa kontrata. Lahat ng mangingisda ay kailangang mag-alaga ng isda ayon sa pamantayang itinakda ko. Bayad batay sa bawat piraso. Walang garantisadong minimum na kita. Bukod pa rito, lahat ng kagamitan at lambat pangisda. Pati ang lahat ng karapatang gumamit ng pantalan ay mapapasailalim sa akin. Nang matapos basahin ni Tito Chen, nanginginig ang mga kamay niya. Boss Liao, hindi ba parang ginawa ninyo kaming mga trabahador? Malamig kong sinabi. Kung ayaw ninyo, huwag kayong pumirma. Hindi ko kayo pinipilit. Mga mangingisda, tingnan ninyo ako. Tingnan ko nga kayo. Walang nangahas magsalita. Biglang tumayo ang isang batang mangingisda. Hindi ako pipirma. Hindi ba parang itinutulak ninyo kami sa kamatayan? Nagsimula na ring umalma ang iba. Salinlahi na kaming sariling amo. Paano kami magtatrabaho para sa iba? Nag-atubili rin si Tito Chen at tumingin kay Boss Liao. Hindi ba pwedeng luwagan ninyo ng kaunti ang mga kondisyon? Umiti ako. Luwagan. Lumakad ako patungo sa malaking screen. Pinindot ko ang remote control. May lumabas na video sa screen. 4 at 6 na pudid. Ito ang footage noong sabay-sabay ninyong nilabag ang kontrata at kinugkob ang kumpanya ko. Boss Liao, 2,000 kada kalahating kilo. Tahasan itong pang-aagaw. Itapon na lang natin lahat. Babalik kami sa dagat para pakainin ang mga isda. Hindi namin ibebenta sa iyo. Kahit wala ka, iikot pa rin ang mundo. Bawat salitang binitiwan ay malinaw na malinaw. Pinanood ng mga mangingisda ang video. Namula ang kanilang mga mukha. Ipinagpatuloy ko ang pagplay. Ang susunod na bahagi ay ang eksenang naglatag sila ng malaking tarpaulin sa harap ng kumpanya ko. Walang pusong amo. Ibalik mo ang perang pinaghirapan namin. Pinatay ko ang video. Mga Ginoo, iyan ang tunay ninyong mukha. May mukha pa ba kayong makikipagtawaran sa akin? Yumuko si Tito Chen sa kahihiyan. Boss Liao. Nagkamali po kami. Bumalik ako sa aking upuan. Nagkamali kayo pero huli na. 2 na lang ang pagpipilian ninyo. Una, pirmahan ang kontrata at maging mga empleyado ko. O maghintay hanggang paalisin kayo ng bangko. Natahimik ang mga mangingisda. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Ashui. Boss Liao. Pipirma ako. Napatingin ang lahat sa kanya. Matatag na sinabi ni Ashui, Boss Liao, malaki ang utang na loob ko sa inyo. At kung sasama ako kay Boss Liao, kahit paano, hindi kami magugutom. Lumapit siya. Kinuha niya ang panulat at pumirma. Nagitngit ang mga ngipin ni Tito Chen. Pipirma rin ako. Nang may unang nanguna. Ang iba pang mangingisda ay sunod-sunod na lumagda. Tanging ang batang mangingisda ang nag-aalinlangan pa. Hindi ako naniniwalang kapag wala si Boss Liao. Talagang hindi na tayo mabubuhay. Tumalikod siya at umalis. Hindi ko siya pinigilan. Kung ayaw mong lumagda, umalis ka. Hindi kita kailangan. Umalis ang batang mangingisda na galit na galit. Tiningnan ko ang mga naiwan. Ngayong nakalagda na kayo sa kontrata. Simula bukas, lahat kayo ay susunod sa mga patakaran ko. Sinumang maglakas loob na muling gumawa ng kalokohan. Umalis agad. Sabay-sabay na sumagot ang mga mangingisda, Opo, Boss Liao. Tumalikod ako at sinabi kay Shulan. Ayusin ang lahat ng utang nila sa bangko. Ibawas ang bayad sa mga susunod nilang sahod. Halos maiyak sa tuwa si Tito Chen. Boss Liao. Talagang tagapagligtas namin kayo po. Malamig kong sinabi, huwag kayong magpasalamat agad. Kailangan ninyong bayaran ang pera. At may interes pa. Paulit-ulit na tumango si Tito Chen. Opo, nararapat lang po. Pagkaalis ng mga mangingisda. Tanong ni Shulan, Boss Liao. Hindi po ba kayo natatakot na kapag ginawa ninyo ito? Magtaksil na naman sila sa hinaharap. Tumawa ako. Magtaksil. Kung maglakas loob silang magtaksil muli. Sisiguraduhin kong hindi na sila makababalik kahit sa kanilang nayon. Iniabot sa akin ni Shulan ang isang dokumento. Boss Liao. Ito po ang order na ipinadala ni Boss Li. Kailangan niya ng 5,000 gin ng premium na tuna. Ang presyo ay 10,000 kada gin. Tiningnan ko ang dokumento at sinabi kay Boss Li na ihahatid ang mga ito makalipas ang 1 buwan. Tinitiyak ko ang kalidad. Pero, Boss Liao, hindi kayang maabot ng ngayon ang ganoong produksyon sa ngayon. Tumayo ako. Kung ganoon, pagtrabahuhin ninyo sila ng todo. Kung hindi nila makamit iyon, kaltasan ang sahod. Kinabukasan, personal akong pumunta sa nayon ng mga mangingisda. Nang makita ko ng mga mangingisda, magalang silang bumati, magandang araw po, Boss Liao. Tumango ako. Lumakad ako papunta sa tabi ng pantalan. Simula ngayon, lahat ay mag-aalaga ayon sa pamantayan ko. Magsisimula ang trabaho araw-araw ng alas 6 ng umaga. Magsisimula ang trabaho araw-araw ng alas 6 ng umaga. Magsisimula ang trabaho araw-araw ng alas 6 ng umaga. Magtatapos ito ng alas 8 ng gabi. Isa-isang susuriin ko ang mga isdang mapapalaki ninyo. Ang anumang hindi pasado ay hindi ko tatanggapin. Nagkatinginan ang mga mangingisda. Boss Liao, hindi po ba napakahigpit ng pamantayang ito? Ngumisi ako ng malamig, mahigpit. Alam ba ninyo kung magkano ang alok ni Boss Li? 10,000 kada gin. Pero ang kondisyon ay kailangang umabot ang isda sa premium na pamantayan. Bawal kahit kaunting diferensya. Nang marinig iyon ng mga mangingisda, biglang nagliwanag ang kanilang mga mata. 10,000 kada gin. Kung ganoon, magkano ang mapupunta sa amin? Kalmado kong sinabi. Babayaran kayo batay sa bawat gin. Para sa bawat isdang pasado. Makakakuha kayo ng 500.
Pero kung hindi ito pasado, wala kayong makukuha kahit isang sentimo. Huwag po kayong mag-alala, Boss Liao. Gagawin po namin ng maayos ang aming trabaho. Biglang nagkaroon ng sigla ang mga mangingisda. Aalis na sana ako. Nang bigla kong makita ang batang mangingisdang hindi lumagda sa kontrata. Palakad-lakad siya sa tabi ng pantalan na tila balisa. Lumapit ako sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito? Nag-aalangan ang batang mangingisda. Gusto kong makita kung paano nagtatrabaho ang lahat. Ngumisi ako ng malamig. Malamig akong ngumisi. Hindi ba sabi mo, mabubuhay pa rin ako kahit iwan mo ako? Namula ang batang mangingisda. Boss Liao, nagkamali ako. Pwede po ba ninyo akong papirmahin sa kontrata? Tinitigan ko siya. Huli na, puno na ang bilang ng mga kontrata. Nataranta ang batang mangingisda. Boss Liao, nakikiusap po ako sa inyo. May mga magulang akong kailangang alagaan at mga anak na umaasa sa akin. Kung hindi ako magtatrabaho, hindi na talaga ako mabubuhay. Tumalikod ako at naglakad palayo. Iyan ang sarili mong pinili. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Lumuhod ang batang mangingisda at sumigaw. Boss Liao, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Huminto ako sa paglalakad pero hindi ako lumingon. Pwede kang pumirma sa kontrata. Pero ikaw ang gagawa ng pinakamabigat na trabaho. At pinakamaliit ang matatanggap mong bayad. Kapag bumagsak ka sa 3 buwang pagsusuri, umalis ka agad. Paulit-ulit na yumuko ang batang mangingisda. Handa po ako. Saka lamang ako tumalikod. Kung ganoon, pumunta ka kay Shulan at pumirma sa kontrata. Umalis ang batang mangingisda habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Lumapit si Ashui. Boss Liao, may puso pa rin po kayo. Tinitigan ko siya. Hindi ito dahil malambot ang puso ko. Binibigyan ko lang sila ng huling pagkakataon. Kapag hindi pa nila ito pinahalagahan, wala na talaga silang maliligtasan. Muling umandar ang nayon ng mga mangingisda. Araw-araw, nagsisimula ng magtrabaho ang mga mangingisda bago pa sumikat ang araw. 10 beses silang mas masipag kaysa dati. Nakatayo ako sa pantalan. Pinagmamasdan ko ang kanilang mga abalang kilos. Lumapit si Shulan. Boss Liao, may isang bagay po akong kailangang ulat sa inyo. Kagabi, may nagtangkang sirain ang mga lambat. Nahuli sila ng radar na nagbababala sa ilalim ng dagat. Kumunot ang noo ko. Sino yun, Shulan? Ipalabas mo ang kuha ng mga kamera. Sa screen. May ilang aninong gumagamit ng gunting para putulin ang mga lubid ng lambat. Pinalaki ko ang larawan. Malinaw kong nakita ang mukha ng isa sa mga salarin. Siya pala si Boss Wang. Siya pala si Boss Wang. Nangahas pa talaga siyang bumalik. Sabi ni Shulan, malamang gusto niyang maghiganti. Gusto niyang wasakin ang mga lambat natin. Malamig akong umisi. Paghihiganti. Kung ganoon, pagbayarin natin siya. Tumawag ka sa pulis at sabihin mong may sadyang sumira sa pasilidad ng pangisdaan. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Wala pang kalahating oras. Dumating na ang mga pulis. Nasa dagat pa si Boss Wang at gumagawa ng krimen. Hindi niya inakalang mahuhuli siya. Nang palibutan siya ng mga mabilis na bangka ng pulis. Tuluyan siyang natulala. Opisyal. Hindi ito pagkakaunawaan. Malamig na sinabi ng pulis pagkakaunawaan. Malinaw na malinaw ang lahat sa kuha ng kamera. Huwag ka nang magpalusot. Habang iniaahon si Boss Wang sa pampang. Nakita niyang nakatayo ako sa pantalan. Nagitngit siya sa galit. Boss Liao, ikaw ang nagsumbong sa pulis. Tumawa ako. Sino pa ba? Akala mo ba matapos mong sirain ang mga lambat ko? Magbubulag-bulagan lang ako. Sumigaw si Boss Wang. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi kita palalampasin. Lumapit ako sa kanya. Boss Wang, ubos na ang mga pagkakataon mo. Tumalikod ako at sinabi sa mga pulis, mga opisyal. Hindi lang sinira ng taong ito ang mga pasilidad ng pangisdaan. Gumamit pa siya noon ng mga kemikal. Para ibenta ang patay na isda na parang sariwa. May ebidensya ako rito. Iniabot ni Shulan ang isang makapal na dossier. Matapos itong basahin ng mga pulis, lalong sumeryoso ang kanilang mga mukha. Malubha ang kasong ito. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Tuluyan nang nataranta si Boss Wang. Hindi, wag ninyo akong sisihin. Mali talaga ako. Pero hindi man lang pinakinggan ng mga pulis ang paliwanag niya. At agad siyang dinala sa istasyon. Tinanong ako ni Shulan, Boss Liao. Mukhang makukulong si Boss Wang sa pagkakataong ito. Tumango ako. Usapin ito ng kaligtasan sa pagkain. Hindi na problema kung 3 hanggang 5 taon ang hatol sa kanya. Bukod pa rito, kumpiskahin ang lahat ng ari-arian niya. At gamitin iyon bilang bayad sa mga mamimiling niloko niya. Shulan, asikasuhin mo agad. Pinanood ng mga mangingisda ang eksenang iyon. At sabay-sabay silang napasinghap. Napakawalang awa ni Boss Liao. Kahit sino, wag lang si Boss Liao ang kalabanin. Lumapit si Tito Chen. Maingat siyang nagsalita, Boss Liao. Maingat siyang nagsalita, Boss Liao. Talagang nilinis ninyo ang bayan sa salot na ito po. Tinitigan ko siya, Tito Chen. Gawin ninyo ng maayos ang trabaho. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Sunod-sunod na tumango si Tito Chen. Opo, opo, opo. Pagbubutihan ko po ang trabaho. Sa sumunod na kalahating buwan, nakagugulat ang itinaas ng kahusayan ng nayon. Ibinuhos ng mga mangingisda ang buong lakas nila sa pag-aalaga ng isda. Dahil takot silang mawalan ng sahod kapag bumagsak sa pamantayan. Ako mismo ang nag-inspeksyon araw-araw. Ang bawat isdang hindi pasado ay ibinabalik sa tangke para muling alagaan.
Noong una, nagrereklamo pa ang mga mangingisda. Boss Liao, maayos na ang isdang ito. Bakit hindi pa rin ito pasado? Kinuha ko ang isda. Tingnan ninyo ang mga kaliskis nito. Hindi sapat ang pagkaginto ng kulay. Ibig sabihin, kulang sa nutrisyon. Tingnan din ninyo ang mga mata nito. Hindi malinaw. Ibig sabihin, may problema sa kalidad ng tubig. Kapag ipinadala ang ganitong isda kay Boss Lee, sisirain nito ang pangalan ng kumpanya ko. Pagkarinig nito, hindi na naglakas loob magsalita ang mga mangingisda. Mas naging maingat sila sa pag-aalaga ng isda. Sinusuri nila ang kalidad ng tubig araw-araw. Inaayos nila ang proporsyon ng pagkain. Unti-unting tumaas ang porsyento ng mga isdang pasado. Nang makita ko ang kumikislap ng mga yellow croaker, nasiyahan akong tumango. Mabuti, ipagpatuloy ninyo. Lalong ginanahan ang mga mangingisda nang marinig iyon. Sa sandaling iyon, lumapit si Ashui, Boss Liao. Malapit nang matapos ang order ni Boss Lee. Sapat na ba ang paninda natin? Tiningnan ko ang datos. Halos sapat na. 3 araw na lang at makukumpleto na natin ang 2,500 kilo. Nakahinga ng maluwag si Ashui. Mabuti naman po. Ngunit may nangyari kinabukasan. Maagang dumating si Tito Chen na taranta. Boss Liao, may masamang nangyari. Maramihang namatay ang mga isda sa mga net cage. Nag-iba ang kulay ng mukha ko. Ano ang nangyari? Agad akong sumugod sa lugar. 12 ng patay na isda ang nakalutang sa mga net cage. Nagsalok ako ng isang isda at sinuri ito. Nangingitim ang hasang nito. Malinaw na nalason ito ng I. Nasaan ang ulat ng pagsusuri sa kalidad ng tubig? Agad inilabas ni Shulan ang datos. Boss Liao, walang problema sa kalidad ng tubig. Siguradong may nagbuhos ng I. Pumikit ako ng bahagya. May nanggugulo na naman. Inilabas ko ang mga kuha mula sa surveillance at pinanood ang replay. Ganoon na nga. Kagabi, may aninong nagbuhos ng kung ano sa lalagyan ng lambat. Pinalaki ko ang kuha. Malinaw kong nakita ang mukha niya. Ang batang mangingisda pala iyon. Napangiti ako ng malamig. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Ganoon niya ako tratuhin. Boss, tatawag po ba tayo ng pulis? Umiling ako. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang aayos nito. Ipatawag mo sa akin ang batang mangingisda. Hindi pa niya alam na nabunyag na ang lahat. Nagkunwari siyang walang nangyari. Boss Liao, ipinatawag po ninyo ako. Binabantayan ko siya. Saan ka nagpunta kagabi? Nagsalita ang batang mangingisda ng may kaba. Ako, natutulog po ako sa bahay. Talaga? Kung ganoon, ipaliwanag mo ito. Bakit ka nakuhanan ng kamera na may ibinabato sa lalagyan ng lambat? Biglang namutla ang batang mangingisda. Wala po akong ginawa. Diretso kong ipinalabas ang kuha ng kamera. Malinaw na malinaw ang mukha niya sa video. Nanghina ang mga tuhod ng batang mangingisda. Lumuhod siya sa sahig. Boss Liao, nagkamali po ako. May nagbigay po sa akin ng 50,000. Para gawin ko po iyon. Napapikit ako at tumingin sa kanya. Nanginginig niyang sinabi na siya ay kasabwat. Nanginginig ang batang mangingisda habang nagsasalita. Kaibigan iyon ni Liu Yun. Sinabi niyang gaganti siya sa iyo. Napangiti ako ng malamig. Liu Yun. Madalas siyang gumagawa ng mga pakana. Pero kaya pa rin niyang manggulo. Sinabi ni Shulan na may isa pa siyang kasama. Sinabi ni Shulan na may isa pa siyang kasabwat. Sabi niya may mga kasama pa siya sa labas. Tumango ako. Tiningnan ko ang batang mangingisdang nakaluhod sa sahig. Walang bisa na ang kontrata mo. Umalis ka agad sa nayon ng mga mangingisda. At huwag na huwag kang magpakita sa akin muli. Boss Liao, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Malamig kong sinabi. Nabigyan na kita ng pagkakataon. Ipaalis ninyo siya. Kinalagad palabas ang batang mangingisda. Hinanap ko si Shulan at sinabi sa kanya. Hanapin at putulin ang lahat ng koneksyon ni Liu Yun. Huwag ninyong papasukin ang sinuman. Tumango si Shulan. Tingnan natin ang mga patay na isda. May nabuo ng plano sa isip ko. Sa pagkakataong ito, tuluyan kong ibabagsak si Liu Yun. Aayusin natin ang insidente ng pagbuhos. Sa wakas, bumalik na sa katahimikan ang nayon ng mga mangingisda. Unti-unti nang bumalik sa normal ang nayon ng mga mangingisda. Naipadala sa oras ang order ni Boss Lee. Lubos siyang nasiyahan. Boss Liao. Mas maganda pa sa inaasahan ko ang kalidad ng mga isdang ito. Umiti ako. Mabuti kong nasiyahan si Boss Lee. Bumaba ang boses ni Boss Lee. Boss Liao, may mas malaking order pa ako. Hindi ko alam kung interesado kayo. May itinatayo akong Michelin 3-star na restaurant. Kailangan ko ng matatag at pangmatagalang supply ng di kalidad na sangkap. Hindi problema ang presyo. Sandali akong nagmuni-muni. Boss Lee, hindi sa ayaw kong tanggapin ang order. Limitado pa ang kapasidad ng nayon ng mga mangingisda. Tumango si Boss Lee. Nauunawaan ko, pero kung mapapalawak ni Boss Liao ang operasyon, handa akong magbayad ng maaga para sa isang taong supply. Biglang nagliwanag ang mga mata ko. 50 milyon. Iniabot ko ang kamay ko para isara ang kasunduan. Bumalik kami sa nayon ng mga mangingisda. Tinipon ko ang lahat ng mangingisda para sa isang pagpupulong. May magandang balita ako para sa inyong lahat. Napatuwid ang mga tainga ng lahat ng mangingisda. Nakakuha ako ng isang malaking order. Kailangan nating palawakin ng 3 ulit ang kapasidad ng produksyon. Ibig sabihin, magiging 3 ulit din ang inyong kita.
Sa sobrang tuwa, masiglang nagbunyi ang mga mangingisda. Napakabuti ninyo, Boss Liao. Tuwang-tuwa si Tito Chen. Sabi niya, Boss Liao. Kayo po ang aming Diyos ng kayamanan. Ibaba muna natin ang mga kamay. Huwag muna kayong masyadong matuwa. Kailangan palawakin ang kapasidad ng produksyon. Kaya kailangan natin ng mas maraming tauhan at kagamitan. Handa akong mamuhunan ng 20 milyong piso para palawakin ang pantalan. Pero may isang kondisyon. Agad na tumahimik ang mga mangingisda. Anong kondisyon po? Tumingin ako sa paligid. Simula ngayong araw, ako na ang hahawak sa lahat ng operasyon ng nayon. Kayo na lamang ang bahala sa pag-aalaga at pangingisda. Ang lahat ng kita ay hahatiin ayon sa napagkasunduang bahagi. 70% sa akin, 30% sa inyo. Nagkatinginan ang mga mangingisda. May ilang pabulong na nagreklamo. Hindi ba parang ipinagbili na natin ang buong nayon kay Boss Liao? Nag-atubili si Tito Chen at tumingin kay Boss Liao. Hindi ba medyo sobra naman ang hatcha na ito? Mumisi ako ng malamig kay Tito Chen. Sa tingin niyo po ba ay hindi patas? Kung ganoon, hayaan ninyong tanungin ko kayo. Kung wala ang teknolohiya ko, kung wala ang mga koneksyon ko, at kung wala ang puhunan ko, makapag-aalaga ba kayo ng dekalidad na yellow croaker? Makapagbebenta ba kayo ng 10,000 kada kalahating kilo? Napatikom ang bibig ni Tito Chen. Wala siyang maisagot. Ipagpapatuloy ko. 20 milyong piso ang ilalagak kong puhunan. At ako ang sasagot sa lahat ng panganib. Kailangan lamang ninyong magtrabaho para kumita. Hindi pa ba sapat na patas iyon? Natahimik ang mga mangingisda. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Ashui. Sang-ayon po ako sa sinabi ni Boss Liao. Kung wala siya, wala tayong mararating. Nang manguna si Ashui, sunod-sunod na tumango ang ibang mangingisda. Sang-ayon din ako. Ano man ang mangyari, mas mabuti nang sumunod kay Boss Liao kaysa bumalik sa dati. Nagitngit ang ngipin ni Tito Chen. CJ, susunod kami kay Boss Liao. Nasiyahan ako at bahagyang tumango. Mabuti, kung ganoon, lagdaan natin ang bagong kontrata. Inilabas ni Shulan ang kontratang matagal na niyang inihanda. Isa-isang lumagda ang mga mangingisda. Ngunit hindi pa man natatapos. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng nayon. Tabi. At nakita naming pumasok si Liu Yun kasama ang ilang tao. Galit na galit siyang naglakad papasok. Natigilan ang mga mangingisda nang makita siya. Liu Yun, bakit ka narito? Umisi ng malamig si Liu Yun. Nakapagpiyansa ako habang hinihintay ang paglilitis. Narito ako ngayon para humingi ng katarungan. Itinuro niya ako, si Boss Liao. Ginagamit ninyo ang inyong teknolohiya upang magmonopolyo. At pinipilit ang mga mangingisda na pumirma sa hindi patas na kontrata. Iyan ay labag sa batas. Tumawa ako, Ginoong Liu. Ano na naman ang binabalak mong gulo? Bumunot si Liu Yun ng isang dokumento. Ito ang reklamong ipinagawa ko sa aking abogado. Kakaso kita dahil sa iligal na monopolyo at sa pilitang pakikipagkalakalan. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga mangingisda. Tama ang sinabi ni Liu Yun. Talagang medyo hindi patas ang hatchan na 70-30. Nga, tayo ang nagtatrabaho. Pero si Boss Liao ang kumukuha ng pinakamalaking bahagi. Muling nag-atubili si Tito Chen. Boss Liao, maaari ba nating pag-usapan pa itong muli? Tinitingnan ko ang mga taong palipat-lipat ng panig. Napangiti ako ng malamig sa aking kalooban. Pag-usapan natin. Inilabas ko ang cellphone ko. Tinawagan ko si Boss Lee. Boss Lee, pasensya na. Hindi ko kayang tanggapin ang order na nagkakahalaga ng 50 milyon. Natigilan si Boss Lee. Bakit? Dahil pakiramdam ng mga mangingisda ay napakaliit ng bahagi na ibinibigay ko sa kanila. Ayaw na nilang makipagtulungan. Napabuntong hininga si Boss Lee. Sayang naman. Balak ko pa namang ipakilala sa iyo ang ilang may-ari ng mga Michelin restaurant. Para makilala mo sila. Ayos lang. Hahanap na lang ako ng ibang supplier. Ibinaba ko ang tawag. Tiningnan ko ang mga mangingisda. Narinig ninyo, di ba? Wala na ang order na nagkakahalaga ng 50 milyon. Natigilan ang mga mangingisda. Ano ang 50 milyon? Nagmadali si Tito Chen. Boss Liao. Huwag kayong magbiro po. Malamig kong sinabi, hindi ako nagbibiro. Kung pakiramdam ninyo ay hindi patas, hindi na natin itutuloy ang negosyong ito. Ipinapahayag ko ngayon ang pagwawakas ng lahat ng kontrata. Binabawi ko ang lahat ng puhunan ko. Tuluyang nataranta ang mga mangingisda. Boss Liao, huwag naman po. Hindi po iyon ang ibig naming sabihin. Napangisi ng malamig si Liu Yun. Ano ang pinagpapanggap ninyo? Akala ninyo kapag wala siya, hindi na kayo mabubuhay. Tiningnan ko siya. Talaga, sige, sabihin mo. Kung wala ang teknolohiya at mga koneksyon ko, paano ninyo maibebenta ang mga isda ninyo? Mayabang na sinabi ni Liu Yun. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang negosyante ng produktong dagat. Handa silang bumili sa halagang 3,000 kada gin. Nang marinig iyon ng mga mangingisda, biglang nagliwanag ang kanilang mga mata. 3,000 kada gin. Hindi na rin masama iyon. Umiti ako. Kung ganoon, maligayang pakikipagtulungan sa inyo. Tumalikod ako at umalis. Sumunod sa likuran ko si Shulan. Boss Liao. Talaga po bang susuko na kayo? Umiling ako. Hindi. Gusto kong ipakita sa kanila ng malinaw. Kung sino talaga ang tunay na sumisipsip ng dugo sa kanila. Tama nga ang hinala ko. Makalipas lamang ang 2 araw. Lumabas ang tunay na kulay ng mga negosyanteng dinala ni Liu Yun. Hiniling nila sa mga mangingisda na magdeposito muna ng 50,000 garantiya.
Bukod pa roon, ibinaba nila ang presyo mula 3,000 hanggang 2,000. Doon lamang napagtanto ng mga mangingisda na naloko sila. Liu Yun, hindi ba sinabi mong 3,000 kada gin? Patigilan din si Liu Yun. Sabi nila, nagbago na raw ang presyo sa merkado. Nanginginig sa galit si Tito Chen. Sinungaling ka. Niloko mo na naman kami. Pinalibutan ng mga mangingisda si Liu Yun at pinagsisipa. Tumakbo si Liu Yun habang nakatakip ang mga kamay sa ulo. Hindi ako. Sila ang nanloko sa akin. Napaupo si Tito Chen sa lupa. Habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tapos na. Sa pagkakataong ito, tunay na katapusan na. Napabuntong hininga si Ashui. Sinabi ko na sa inyo noon pa. May kinabukasan lamang tayo kung susunod tayo kay Boss Liao. Pero ayaw ninyo akong pakinggan. Hinawakan ni Tito Chen ang kamay ni Ashui. Ashui, maaari mo pa ba kaming tulungang makiusap kay Boss Liao po? Umiling si Ashui. Kahit ngayon, hindi ko na kayo matutulungan. Masyado ninyong pinanghinaan ng loob si Boss Liao. Sa kawalan ng pag-asa, pumikit si Tito Chen. At sa mismong sandaling iyon, naglabas ang tanggapan ng panahon ng isang agarang babala. Isang napakalakas na bagyo ang paparating sa lupa. Inaasahang darating ito makalipas ang 3 araw. Tuluyan nang bumagsak ang mga mangingisda sa matinding pangamba. Ayan na, parating na ang bagyo. Siguradong hindi kakayanin ng mga lambat at kahon ang unos. Sa pagkakataong ito, wala na talaga kaming matitira. Tinitigan ni Tito Chen ang may itim na ulap sa malayo. Desperado siyang napaiyak. Muling sumabat si Liu Yun at sinisi si Boss Liao. Kung hindi niya binawi ang puhunan, hindi sana ganito kasama ang sinapit natin. Hinablot ni Tito Chen ang kwelyo niya. May mukha ka pang magsalita. Kung hindi dahil sa iyo, paano namin mapapasama ang loob ni Boss Liao? Ikaw ang nagsabing malaya ang kontrata noon. Ikaw ang nagdala kay Boss Wang dito. Ikaw ang nagsulsol sa amin na sirain ang kontrata. Ngayong nagkaproblema, ipinapasa mo na naman ang sisi sa iba. Lumapit din ang iba pang mangingisda. Si Liu Yun ang may kagagawa ng lahat. Manloloko siya. Labis niya kaming pinahamak. Napaatras si Liu Yun hanggang sa sulok. Namumutla siya. Hindi ako ang may kasalanan. Masyadong malupit si Boss Liao. Sinampal siya ni Tito Chen. Nagmamalaki ka pa at nakikipagtalo. Makinig ka sa akin. Noong sinagot ni Boss Liao ang puhunan natin. Nasaan ka? Noong gumasto si Boss Liao ng 12 milyong yuan para magtayo ng pantalan. Nasaan ka? Noong ipinadala ni Boss Liao ang mga lambat para sa malalim na dagat. Nasaan ka na naman? Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Pero ikaw ang nagsulsol sa amin na gantihan siya sa halip na tumanaw ng utang na loob. Napipisil yun at wala nang maisagot. Itinuro siya ni Tito Chen. Makinig ka sa akin. Simula ngayon, umalis ka sa nayon ng mga mangingisda. Huwag ka nang bumalik kailanman. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga mangingisda. Lumayas ka, hindi ka namin tinatanggap dito. Tumakas si Liu Yun ng nakatungo. Tinitigan ni Tito Chen ang madilim na ulap sa malayo. Napabuntong hininga siya. Ashui, pwede mo ba kaming tulungan sa huling pagkakataon? Nag-atubiling nagsalita si Ashui. Tito Chen, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero sumobra na talaga kayo. Ilang pagkakataon na kayong binigyan ni Boss Liao. Pero ni isa ay hindi ninyo pinahalagahan. Lumuhod si Tito Chen. Alam ko po, pero paparating na ang bagyo. Wala na talaga kaming ibang malalapitan. Nakikiusap po ako sa iyo. Kahabagan mo na po ang aming matatandang buto. Lumuhod din ang iba pang mangingisda. Ashui, nakikiusap po kami sa iyo. Tiningnan ni Ashui ang mga kababayan niyang kinalakihan niya. Lumambot ang puso niya. Sige na, susubukan ko. Pero hindi ko maipapangako na papayag si Boss Liao. Samantala, tinitingnan ko sa opisina ang mapa ng tinatahak ng bagyo. Sabi ni Shulan, Boss Liao. Makararating ang bagyo sa nayon ng mga mangingisda sa Makalawa. Tiyak na hindi nila ito kakayanin. Tumango ako. Hayaan silang akuin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Sa sandaling iyon, kumatok si Ashui at pumasok. Boss Liao, may ipapakiusap po ako sa iyo. Tinitigan ko siya. Lumuhod si Ashui. Boss Liao. Alam na ng mga tao sa nayon ang kanilang pagkakamali. Pinaalis na nila si Liu Yun. Nakikiusap po ako. Dahil magkababayan naman tayong lahat. Tulungan mo po sila sa huling pagkakataon. Mapait akong tumawa. Ashui, masyado kang malambot ang puso. Paulit-ulit nila akong pinagtaksilan. Ngayong may problema sila, lumalapit na naman sila sa akin. Sa tingin mo ba dapat ko pa silang tulungan? Yumuko si Ashui. Alam ko pong mali ang ginawa nila. Pero kapag dumating ang bagyo, tuluyan silang mawawalan ng lahat. Ilang sandali akong nanahimik. CJ, matutulungan ko sila. Pero sa pagkakataong ito, susunod sila sa mga patakaran ko. At wala nang puwang para sa pakikipagtawaran. Agad na tumango si Ashui at sinabing tiyak na susunod sila sa iyo. Kumuha ako ng isang dokumento. Ito ang bagong kasunduan sa pakikipagtulungan. Dapat lumagda ang lahat ng mangingisda. At maglagay rin ng tatak ng hinlalaki. Simula ngayong araw, hindi na sila mga kasosyo, kundi mga empleyado ko. Ako ang kukuha ng 80% ng lahat ng kita. Sila naman ay 20%. At kung may mga haspang magtaksil sa akin, pababagsakin ko ang kabuhayan niya. Tinitigan ni Ashui ang kasunduan. Napasinghap siya ng malalim. Boss Liao, hindi ba sobra naman ang kondisyong ito? Malamig kong sinabi. Sobra, kung ganoon, maghintay sila na tangay ng bagyo.
Napakagat ng labi si Ashley. Sige po. Ako na ang magsasabi sa kanila. Bitbit niya ang kasunduan pabalik sa nayon ng mga mangingisda. Nang makita ng mga mangingisda ang mga kondisyon sa kasunduan, nagbago ang mukha nilang lahat. 80 sa 20 ang hasyan. Hindi ba napakalupit naman ito? Nga, paghihirapan natin ang trabaho. Pero 20% lang ang makukuha natin. Ngunit biglang inagaw ni Tito Chen ang kasunduan at lumagda. Kailangan nating lumagda. Ano pa ba ang gusto ninyo? Handang tumulong sa atin si Boss Liao. Malaking awa na ang ipinagkakaloob niya sa atin. Kung hindi dahil kay Boss Liao, kahit 20% ay hindi natin makukuha ngayon. Kumuha siya ng panulat at siya ang unang lumagda. Pagkatapos, idiniin din niya ang kanyang hinlalaki. Sumunod ang iba pang mga mangingisda. Tingnan mo ako. Titingnan ko rin kayo. Isa-isa rin silang lumagda. Iniuwi ni Ashley ang kasunduan at ibinigay sa akin. Tiningnan ko ang mga tatak ng hinlalaki rito, isa-isa. Ngumisi ako ng malamig. Mabuti. Sabihin mo sa kanila. Bukas ay magpapadala ako ng mga tauhan para patibayin ang mga kulungan ng lambat. At kung may mga has na naman gumawa ng kalokohan, pagsisisihan niya iyon habang buhay. Tumango si Ashley. Huwag po kayong mag-alala, Boss Liao. Sa pagkakataong ito, totoong natakot na sila. Kinabukasan, dumating ako sa nayon kasama ang pangkat ng mga tekniko. Nang makita ko ng mga mangingisda, magalang silang pumuwesto sa magkabilang panig. Mabuti po, Boss Liao. Hindi ko sila pinansin. Diretso akong nagpunta sa mga kulungan ng lambat. Inilipat ang lahat ng isda mula sa mga karaniwang kulungan ng lambat patungo sa mga kulungang pangmalalim na panlaban sa alon. Agad nagsimulang magtrabaho ang mga tekniko. Noon lamang napagtanto ng mga mangingisda na ang mga kulungang pangmalalim na ibinigay ko sa kanila noon ay sadyang idinisenyo para makaligtas sa bagyo. Espesyal ang materyales ng mga kulungan. Matibay ang pagkakagawa at kaya nitong otomatikong lumubog sa malalim na dagat upang umiwas sa bagyo. Tinitigan ni Tito Chen ang mga kulungang iyon. Namasa ang kanyang mga mata. Kaya pala matagal ang pinaghandaan ni Boss Liao ang lahat para sa amin. Napayo ko rin sa hiya ang iba pang mga mangingisda. Nga, napakabuti sa atin ni Boss Liao. Ngunit paulit-ulit natin siyang sinaktan. Malamig kong sinabi, ngayon alam na ninyo. Huli na ang lahat, magtrabaho kayo ng maayos. Huwag ninyo akong bigin. Sabay-sabay na sumagot ang mga mangingisda. Opo, Boss Liao. Noong bisperas ng bagyo, dumilim ng husto ang buong baybayin. Tanging ang aming mga kulungang pangmalalim ang ligtas sa ilalim ng dagat. Samantala, ang mga kulungan sa ibang nayon ng mga mangingisda ay tuluyang winasak ng bagyo. Kinabukasan, matapos dumaan ang bagyo, isinama ko ang mga mangingisda upang siyasatin ang mga kulungan. Nang makita nilang ang mga isda sa loob ng mga kulungan, ay buhay na buhay at naglulukso. Napaiyak ang lahat. Lumuhod si Tito Chen sa harap ko. Boss Liao, kayo po ang aming tagapagligtas. Lumuhod din ang ibang mga mangingisda sa harap ni Boss Liao. Pangako po, magtatrabaho kami ng mabuti. Hindi na po namin kayo tatraydurin muli. Tandaan ninyo ang mga sinabi ninyo ngayon. Kapag may susunod pang pagkakataon, hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon. Paulit-ulit na tumango ang mga mangingisda, hinding-hindi na po talaga. Lumingon ako kay Shulan, bilangin mo ang lahat ng nawala. Ibayad ang dapat bayaran. Ipaayos ang dapat ipaayos. Bukod pa rito, abisuhan si Boss Lee. Ang ating supply ay maitutuloy gaya ng dati. Tumango si Shulan bilang pag-unawa. Tumingin ako sa malawak na karagatan. Gumuhit ang isang ngiti sa aking labi. Malapit na ring magtapos ang palabas na ito. Pagkatapos ng bagyo, nagmistulang wasak ang mga karatig na yung mangingisda. Tanging ang ating nayon lamang ang walang naging pinsala. Kumalat ang balita. Dagsa ang mga mangingisda mula sa ibang nayon para makita ito. Paanong nangyari iyon? Napakalakas ng bagyong ito. Pero ang inyong mga net cage ay walang galos man lang. Buong pagmamalaking sinabi ni Tito Chen. Ito ang mga net cage na lumalaban sa bagyo na bigay ni Boss Liao. Sadyang dinisenyo ito para sa bagyo. Namula sa inggit ang mga mata ng ibang mangingisda. Napakaswerte ninyo talaga. Nakakilala kayo ng mabait na tao gaya ni Boss Liao. Bumuntong hininga si Tito Chen. Hindi ito swerte. Tayo lang ang naging mangmang dati. Halos mapalayas na natin si Boss Liao dahil sa atin. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Liu Yun. Ngayon, may dala siyang kasamang lalaking nakasuot ng suit. Mga kasama, ipakikilala ko sa inyo. Siya ang abogado na si Attorney Zhang. Eksperto sa mga usaping libor. Nagbago ang hitsura ng mga mangingisda nang makita si Liu Yun. May kapal pa ng mukha kang bumalik. Ngumisi ng mapang-uyam si Liu Yun. Bakit naman hindi? Narito ako para ipaglaban ang inyong mga karapatan. Itinuro niya ako. Pinilit kayo ni Boss Liao na pumirma ng hindi makatarungang kontrata. Nawalo 20 hasyan. Dapat ay wasto ang hati. Malinaw na pang-aabuso ito sa mga manggagawa. Sabi ni Attorney Zhang. Ang ganitong uri ng kontrata ay iligal at walang bisa. Inayos ni Attorney Zhang ang kanyang salamin. Tama, ayon sa batas sa paggawa. Hindi maaaring pilitin ng employer ang manggagawa na pumirma ng hindi pantay na kasunduan. Maaari ninyong ay demanda si Boss Liao para hilingin ang muling paghahati ng kita. Nagkatinginan ang mga mangingisda. May ilan sa kanila ang nagsimulang mag-alinlangan. Kung mas malaki ang makuha natin, syempre mas mabuti iyon.
Ang 820 Hachian. Medyo maliit nga naman. Ngunit tumayo si Tito Chen. Tama na yan, ano pa ba ang gusto ninyo? Kung hindi dahil kay Boss Liao. Marahil pati buhay natin ay wala na ngayon. Tapos, pera pa ang inaatupag ninyo. Mumisi si Liu yun. Tito Chen, mukhang na-brainwash ka na ni Boss Liao, ah. Nagtatrabaho tayo ng pagod na pagod. Bakit tayo tatanggap lang ng 2 bahagi? Sabi rin ni Attorney Zhang. May karapatan kayong ipaglaban ang mas malaking kita. Ito ay karapatang ibinigay sa inyo ng batas. Nagsimulang magbulungan ang mga mangingisda. Ano, subukan kaya natin? Wala naman tayong mawawala. Nanginginig sa galit si Tito Chen. Kayo talaga, wala na kayong lunas. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sumunod din si Ashri at umalis. Hindi ako makikisali sa ganitong bagay. Ang mga natitirang mangingisda, dahil sa udyok ni Liu Yun, ay napapirma nga sa kasunduan. Si Ashri, Zhang ay tumango ng may kasiyahan. Ayos, pagkalipas ng 3 araw, formal ko ng kakasuhan si Boss Liao. Napangisi si Liu Yun ng may pagmamalaki. Boss Liao, tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Mabilis na nakarating sa akin ang balita. Galit na sabi ni Shulan. Boss, ang mga taong ito ay mga taksil. Tinulungan niyo sila. Tapos sila pa ang magsasampa ng reklamo laban sa inyo. Ngunit napangiti lang ako. Hayaan niyo silang magreklamo. Sakto, may mga dapat din akong sabihin. Natigilan si Shulan. Boss, hindi po ba kayo galit? Umiling ako. Ano pang silbi ng pagagalit? Ganyan talaga ang mga taong iyan. Hindi sila matututo hanggat hindi nila nakikita ang kabaong. Ihanda mo ang lahat ng dokumento. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagbaril sa sariling paa. Pagkalipas ng 3 araw sa korte, nagsalita si Achoy, Zhang ng may matinding emosyon. Mahal na hukom. Ginamit ni Boss Liao ang kanyang monopolya sa teknolohiya upang pilitin ang aking mga kliyente na pumirma sa hindi patas na kontrata. Ang Hachian na 20 ay malinaw na hindi makatarungan. Grabeng naapi ang karapatan ng mga manggagawa. Hinihiling ko sa korte na ideklarang walang bisa ang kontrata. At pagbayarin si Boss Liao sa lahat ng nawala sa aking kliyente. Nakaupo ang mga mangingisda sa gallery. Puno ng pag-asa. Siguradong panalo tayo ngayon. Pagkatapos nito, mas malaki na ang mahahati nating kita. Tumingin sa akin ang hukom. Defendant, mayroon ka bang gustong sabihin? Tumayo ako. Mahal na hukom. May ebidensya akong nais ipakita. Inabot ni Shulan ang isang makapal na folder. Ito ang lahat ng talaan ng puhunan ng aking kumpanya sa baryo ng mga mangingisda. Cold chain sa malalim na tubig, 1.2 milyon. Fish cages na panlaban sa bagyo, 800,000. Oxygen system at kagamitang pampreserba, 500,000. Technical training at sahod ng mga tauhan, 300,000. Kabuang halaga, 2.8 milyon. Sinuri ng hukom ang mga dokumento. Lahat ba ito ay iyong puhunan? Tumango ako. Opo. At ang lahat ng kagamitang ito ay pag-aari ko. Ginamit lang ng mga mangingisda ang aking kagamitan sa pag-aalaga. At binili ko ang kanilang huli. Ito ay normal na kasunduang pangnegosyo. Walang anumang pilitan o sa pilitang pagtatrabaho. Agad na bumanat si Achoy. Zhang. Pero ang Hachian na 20 ay hindi patas. Napangisi ako ng mapait. Hindi patas. Kung gayon, itatanong ko sa inyo. Kung wala ang aking kagamitan, makakapag-alaga ba sila ng dekalidad na tuna? Kung wala ang aking mga network at channel, maibebenta ba nila ito ng 10,000 kada kilo? Kung wala ang aking teknolohiya, makakaligtas ba ang mga isda nila sa bagyo? Napahinto si Achoy, Zhang at walang masabi. Bukod pa rito, ang kontratang ito ay pinirmahan nila ng kusa. Walang anumang pamimilit. Ganap na malaya silang hindi kumuha ng pautang. Ganap na malaya silang hindi pumirma. Kailanman, hindi ko sila pinilit. May ebidensya ako rito. Hindi siya namimilit. Nagbulungan ang mga tao sa paligid dahil sa gulat. Huwag po kayong mag-alala, malaya silang hindi pumirma kung gusto nila. Hindi ko sila pinipilit. Hukom, tingnan ninyo sila. Bibilhin ba ang mga produktong ipinangakong ilalaan sa atin? Hindi makatwiran ang mga kondisyong ito. Napalamig ng loob ko. Kung hindi makatwiran, maghanap ng iba na magbibigay ng sapat na kita sa inyo. Kung hindi makatwiran, maghanap ng iba at sila na ang magbabayad. Kung hindi patas, humanap kayo ng ibang magbabayad ng tamang halaga. Naglaan ako ng 2.8 milyon na puhunan. Namuhunan ako ng 2.8 milyon. Namuhunan ako ng 2.8 milyon. Sagot ko ang lahat ng panganib. Nagbigay ako ng lahat ng teknolohiya at kagamitan. Naglaan ako ng lahat ng pondo at kagamitan. Ang kailangan lang nila ay magtrabaho ng mabuti. Hindi sila sumasagot sa anumang panganib. Kaya pa ba nating mabawi ito? Sino ang sasagot sa pagkalugi? Hindi nila kailangang magbayad ng kahit 1 sentimos. Hindi ba't sapat na katarungan na iyan? Tumango ang hukom. May punto ang nasasakdal. Namutla si attorney sa galit. Ngunit, pinutol siya ng hukom. Walang ngunit-ngunit. Ayon sa batas ng kontrata, ang kontratang bukal sa loob na nilagdaan ng magkabilang panig. Hanggat hindi ito labag sa batas, ito ay may bisa. Ang kahilingan ng nagsasakdal. Hindi pinagbigyan ng hukuman.
Dismissed. Ipinukpok ng hukom ang martilyo. Natulala ang mga mangingisda. Bakit ganito? Natalo tayo. Namutla ang mukha ni Liu Yun. Tumalikod siya para sana tumakas. Ngunit tinawag ko siya. Huwag kang magmadaling umalis, Jimse. Liu, marami pa tayong dapat pag-usapan. Natigilan si Liu Yun. Lumapit ako sa kanya. Ilang beses mong inudyukan ang mga mangingisda na traidorin ako. Akala mo ba hindi ko alam ang layunin mo? Nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Yun. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Napangisi ako ng malamig. Hindi mo alam, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Noong una mong inudyukan ang mga mangingisda na sirain ang kontrata. Dahil ba binigyan ka ni Boss Wang ng 500,000 na lagay? Ninanakaw mo ang huling isda ni Ashui para ibenta sa auction. Gusto mo lang makabawi sa utang. Nagbabayad ka pa ng ibang tao para manabotahe. Gusto mo lang akong gantihan. Ngayon, kumukuha ka pa ng abogado para kasuhan ako. Gusto mo talaga akong iligpit. Sayang, laging bigo ang mga pakana mo. Nanginig ang buong katawan ni Liu Yun. Ay, ikaw, may pruweba ka ba? Iniabot ni Shulan ang isang dokumento. Ito ang record ng bank transfer ni Boss Wang na 500,000. Ang tumanggap, ikaw mismo. Ito ang recording kung paano mo inutusan ang mga bata na manabotahe. Ito naman ang chat logs mo kay Attorney Zhang. Sapat na ang pruweba. Gusto mo pa bang itanggi? Nanghina ang mga tuhod ni Liu Yun. Napaluhod siya sa sahig. Boss Liao, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Tiningnan ko lang siya. Huli na para humingi ng tawad. Humarap ako sa mga pulis. Ang taong ito ay sangkot sa maraming krimen. Pakiusap, dalhin niyo na siya para imbestigahan. Agad na lumapit ang mga pulis at pinosa si Liu Yun. Sumigaw si Liu Yun sa kawalan ng pag-asa habang kinakalagkad palayo. Boss Liao, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko siya pinansin. Tiningnan ko ang mga mangingisda. Mga Ginoo, tapos na ang palabas na ito. Bumalik na kayo sa trabaho. Huwag niyo na akong bibigyan ulit. Yumuko sa hiya ang mga mangingisda. Si Boss Liao. Matapos ang kaso sa korte. Tuluyan ng natahimik ang nayon ng mga mangingisda. Tuluyan ng natahimik ang nayon ng mga mangingisda. Hindi na nangahas pang magduda ang mga mangingisda. Masipag at tapat silang nagtrabaho. Nakatayo ako sa pantalan. Pinagmamasdan ang kanilang abalang pagkilos. Lumapit si Shulan. Boss Liao, Boss Li, hinihingi na ang kargamento. Sabi nila, magbubukas na ang restaurant Michelin sa susunod na buwan. Tumango ako. Sinabi kong darating sa oras ang kargamento. Nag-atubili si Shulan. Boss Liao, may isa pa po akong iulat sa inyo. Naglabas ng bagong babala ang tanggapan ng panahon. May isa na namang napakalakas na bagyo na nabubuo. Inaasahang tatama ito sa lupa makalipas ang 1 linggo. Kumunot ang noo ko. Heto na naman. Tumango si Shulan. At mas malakas ang bagyong ito kaysa sa nauna. Tinatayang isa itong pambihirang superbagyo na minsan lang dumarating sa loob ng 10 taon. Sandali akong nag-isip. Sabihan agad ang lahat ng mangingisda na maghanda laban sa bagyo. At kontakin ang ilang kalapit na nayon ng mga mangingisda. Tanungin kung gusto nilang umupa ng mga deep sea net cage natin. Natigilan si Shulan. Boss Liao, tutulungan po ninyo ang ibang nayon. Umiti ako. Hindi ito pagtulong. Negosyo ito. 10,000 ang upa bawat araw. Agad na naintindihan ni Shulan. Aasikasuhin ko po agad. Pagkalat ng balita. Dumating ang lahat ng pinuno ng mga kalapit na nayon. Boss Liao, sabi po nila ay kayang tiisin ng inyong net cage ang bagyo. Maaari po ba ninyo kaming paupahan ito? Tinitigan ko sila. Pwede, pero may kondisyon. Ano po ang kondisyon? 10,000 bawat araw ang upa. At kailangang bayaran ng maaga ang 7 araw na upa. Napasinghap ang mga pinuno ng nayon. 70,000, hindi ba sobra naman iyon? Kalmado kong sinabi. Mahal, sige, kwentahin natin. Kapag dumating ang bagyo, gaano kalaki ang magiging pagkalugi ninyo? Milyon-milyong halaga ng isda ang mawawala. Ano ba ang 70,000 kumpara roon? Nagkatinginan ang mga pinuno ng nayon. Pero saan po kami kukuha ng ganoon kalaking pera? Tumayo ako. Kung ganoon, wala na akong magagawa. Maaari na kayong umuwi. Nataranta ang mga pinuno ng nayon. Boss Liao, maaari po ba ninyo kaming bigyan ng palugit? Gawin na lang po naming panagot ang aming mga isda. Umiling ako. Hindi maaari. Tumatanggap lamang ako ng bayad na salapi. Napangiwi ang mga pinuno ng nayon. CJ, mag-ipon kami ng pera. Umalis silang nakayuko at bigo. Tinanong ako ni Shulan. Boss Liao, paano po kung hindi sila makalikom ng pera? Umiti ako. Kung hindi sila makalikom, maghanda silang mawalan ng milyon-milyon. Kapag dumating ang oras, sila mismo ang babalik para makiusap sa akin. Gaya ng inaasahan, makalipas ang 2 araw. Bumalik ang mga pinuno ng nayon. Sa pagkakataong ito, may dala na silang salapi. Boss Liao, nakalikom na po kami ng pera. Maaari na po ba kaming umupa ng net cage? Tinitigan ko ang makapal na bungkos ng salapi. Maaari na tayong lumagda sa kontrata. Matapos lumagda sa kontrata ang mga pinuno ng nayon. Tila nabunutan sila ng tinik. Salamat po, Boss Liao. Tunay po ninyo kaming iniligtas. Kalmado kong sinabi. Huwag nang magpasalamat. Negosyo ito.